Hi guys! Welcome dito sa Desan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Stuck. Two of Swords. 5 Cups. Oh. And 7 of Swords. Meron kang tinatago-taguan. O meron kang tinataguan on parang nag-hide ka. May tinataguan ka talaga eh. Para ba naging madaya ka? Ganun. Pero, ito ba yung pinagsisihan mo? Yung ginawa mo? Hindi. Yung maaaring may ginusting ka or may na-left out in the cold o may nahirapan o may iniwan ka or may tinaken for granted ka. Pwedeng gano'n na pinagsisihan mo na parang may pinagsisihan ka talaga eh. Na nawala sa buhay mo, nawala na sa'yo. Or maybe ikaw tong nag-ghosting ha. Pwedeng ganun. Or yung person mo, ginusting mo. At yung person mo ba ang tinatago-taguan mo? Nagtatago ka? Person mo yan. Maring siya itong ginusting mo, ayaw mo nang kausapin, nag-hide-hide ka, nakapag-hide and seek o nagtatago. And the Two of Swords, you're stuck right now. Confused, unsure. Maring may na-influence sa'yo bakit mo nagawa yan. No? Kung bakit mo nagawa man yan. Or baka gumanti ka or kung ano man. 5 of Wheels, nahirapan ka ngayon. Nadurusa ka. Wala na emotionally. Ano pang energy mo ngayon? Pero, upright ba yan? Parang palang pa. I just want to make sure. In reverse, may na-release ka ng baggage ngayon. Nire-release mo pa lang ngayon. Nire-release mo yung mga baggage na yan. Na-release mo na. Na-release mo na yung baggage na yan. Na-release mo yung mga baggage. Ano yung mga resentment ba yan? Mga resentment yung baggage na yan. And pwede din pati mga negativities, fear. Pati fear ba na-release mo na yung mga fear? Oo, pati yung fear, yung negativities na-release mo na? Yes, nagaling sa ibang tao yan ha. Pero may pinagsisihan ka ngayon. You feel stuck right now. You're stuck, unsure. Parang may nang influence sa mind mo. Baka merong gumagawa ng deceit pati sa'yo. That's why you're stuck. Anong darating sa'yo? Sino yung person mo na nalulungkot ka kasi wala siya sa buhay mo kasi ayan o, nag-umpisa magkaroon sa buhay ng person mo ng growth, improvement, naging healthy na tong person mo, healthy yung mind and body na maging consistent niyan. Kung dati toxic man siya, kunwari lang ha, kung toxic man siya ay ngayon maging consistent niyan, hindi na siya toxic, healthy na siya. Or this person could build a healthy relationship. Maring kung naging toxic man yung person mo in the past, no? Ay maring may mga evil influences o may mga namimiss din sa person mo. That's why naging toxic sa relationship. So, just be mindful na may mga ganyan kasi minsan na nai-influence siya o namimiss sa person nyo. That's why naging toxic. So, yan. You don't know. So, ayan. So, ano pa ang tungkol sa person mo ngayon? Ay, nare-recognize na to. Kung ano yung mga kakayanan niya. Yes, kung ano yung mga kakayanan niya. Yan. Basta kung ano yung kakayanan niya. And, maring meron siyang kung ano yung kakayanan niya. Na-clarify ko na. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? The Page of Wheels. Two of Wheels. Na hindi ka daw makapag-design.
Kasi ikaw to, yung stuck po. Oo. Hindi daw klaro yung isip mo. Hindi clear yung judgment mo. May nagka-clouded sa judgment mo. That's why nagja-juggling ka. Kung kaya hindi ka makapag-decide. So, be aware of that. Kung mayroong mga nang-influence yan sa isipan mo. You have to make a solution or find a solution, no? Sa situation mo nang sa ganun ay makaget out ka. Makarecover ka from that stagnation or from being stuck or yung na-confused ka. Hindi pwedeng hayaan mo lang. Kasi mapastuck ka ng kung sino man nagpapastuck sa'yo. Mag-juggling ka, hindi ka makapag-decide. You can't able to make a decision or to move forward or to do what you want kasi pinapa-juggling ka nga eh. So ano pa? Ang klaro sa judgment ng person mo na gano'n nangyayari sa'yo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na ng page of wheels? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Kung merong third party, iwan niya yung third party. Or kung merong third party sa connection niyo, kung side mo na side niya, gusto niyo mawala yung third party. Or willing siya mawala yung third party kung sa side niya. At mag-reach out siya sa'yo, magkaroon ng yung pagre-reach out sa inyong dalawa, connection, gano'n. Or kung pwede yung third party dito ay yung mga gustong magpa-stuck sa'yo. No? Na ayaw nilang makapag-take ka ng action sa person mo. So, nawala na yung third party. Nag-succeed na nawala yung third party. Ano ba ito, yung mga kontrabida ba sa buhay niyo yung third party? Hindi. Mga as in nakarelasyon mo or niya yung third party. Yes. Na still kinip niya. Either or both of you may third party sa side niyo. Pwedeng ganon. Nagtagumpay na wala na yung third party. Ayan. Ano ang gusto pang sabihin sa'yo ng person na yun? Still kinikip ka pa rin ng person mo. Nag-hold on pa rin siya. And maybe possessive pa rin siya sa'yo. At gusto niya magkaroon ng stability sa inyong dalawa. To have you, to hold you, to keep you. Nangulila to sa'yo at maging outspoken to o naging outspoken siya. Hindi niya kinokontrol yung feelings niya, yung desire niya to speak out, to tell the truth. You know what? Yung mga rooster, mga honest yan eh. Kadalasan talaga ng mga roosters ay mga, ano yan sila guys, mga prangka, honest, direct. Parang walang filter magsalita. Because I'm also a rooster. That's why nagsabi ko yan. Yun nga lang, masasaktan yung iba kasi direct na eh. Wala kasing filter magsalita. So yan. Very positive siya na mag-take ng action o yung mag-start kayo ng something new na sabihin niya sa'yo kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Na frank, no? Frank ka siya, candid siya, ganyan. Kasi ganyan ang rooster eh. And, namimiss ka daw niya. Nangungulila siya sa'yo. Para bang kailangan ka niya sa buhay niya. Emosyonal siya. Kailangan ka niya sa buhay niya. Na ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Ng damdamin niya. O ikaw yung gusto niya maging kasama sa buhay. Ikaw yung gusto niya maging partner. Ikaw yung gusto niya mapangasawa. Malungkot siya. At nangulila sa'yo pag wala ka sa buhay niya. Pag wala ka. Pero maging kompleto siya. Happy siya.
at masaya at fulfilled. Masaya pagkasama ka niya. Ikaw yung kukumpleto sa kanya. There's an offer here. What's with the Knight of Cups? The Emperor. Person mo to na may offer. Yes, person mo yan na aggressive and passionate sa offer niya. Saan sa'yo? May offer siya. Hindi sa'yo. Sa, Emperor sa God? Sa God. May offer or parang hiniling niya sa God, no? Hiniling niya sa God na sinusuyo niya sa God na na pagsamahin na kayo. Hindi. Na na mapangasawa ka niya? Hindi. Ano yung sinusuyo ng person mo sa God na hinihiling niya through prayers na nakikisuyo siya sa God o sinusuyo niya sa God na magkaroon na ng movement sa inyong dalawa. Yes. At mag-umpisa na yung destiny nyo. Wala na pong alam yan. Nakadestiny kayo. Yan. Naswertihin na kayong dalawa na magkaroon na ng movement ba? So, gano'n. Magkaroon ng movement sa inyo. O may kikilos or both of you kikilos na. So that you will be together na. Yan. So, ayan. Message na heavenly realm sa inyo. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Ayan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan sa'yo? Malungkot siya, no? Na wala ka sa buhay niya. Hindi siya fulfilled. Tamlay siya without you. Yun doon na-experience niya. Ikaw lang inaantay nito pag mga ganito. Inaantay ka nito para hindi na siya matingga. Inaantay niyang yung magkaroon na ng movement sa inyo para hindi na siya matingga. Upright ba to? Yes. Eto pati, may nagpapalito daw sa'yo, sabi ng person mo. May mga nadidistract sa'yo. Sa evil forces yan sila, guys. Evil forces, may nadidistract sa'yo. See? May nandidestroy, may nadidistract, may naruruin ang thoughts mo. Pag iniisip mo siya, parang sinasabotahin lang yung isip mo. Para, yes, pag iniisip mo na, alam mo yung, pag iniisip mo yung person mo na komportable ka, masaya kayo together, na gusto mo siyang pakasama, sinasabotahin ng mga evil forces yung isipan mo para magalit ka sa person mo, para maging defensive ka, para makaramdam ka ng fear, para maging guarded ka, para i-distract na lang yung isip mo, lituhin ka nila, mga ganun. Then, yung scheme ng enemy, they're very deceitful, guys. You know, evils are evil, they're very deceitful, deceiver. So, be mindful of that. So, yan. Huwag kang magpauto sa mga evil forces, sa mga witches, sa mga ginagawa nilang witchcraft schemes, at mga manipulation sa isip ninyo. And don't be one of them kasi tatapon kayo sa lake of fire, sa impyerno. Pag isa kayo sa mga yan. So, ayaw matapon, you can change. So, yan. Kung pagbibigyan kayo ng God, no? Kung totoo kayo nagbabago. So, yan. Ito na lamang, guys, for collective reading.